Yan kasi ang mahirap sa isang vice presidente na hindi marunong gumamit ng computer. So most probably, hindi niya nare-research lahat ang nangyayari. Ibinubulong lang sa kanya, hindi kumpleto. Or, gusto niya talagang i-twist yung facts at magmukha lang siyang bobo. Kasi wala kang alam. Ba? Imagine mo magsasalita siya ng ganyan. Hindi niya alam kung sino una nagpaputok ng warning shot. Diba? Mahirap. Oh, sabi niya, okay pa nga, sabi niya, di ba? Okay pa. Ano sabi, may kanta siya umanap ka ng pangit. Umanap ka ng pangit. Okay pa yung pangit eh. Pero parang mahirap namang humanap ka ng bobo. Diba? Wag mo naman laging ipangalandakan na bobo. Bobo ka. Mahirap yun. Diba? Nakakabahala ng isang government spokesperson ay tila mas inuuna pa ang political messaging kaysa constitutional restraint at institutional professionalism. Nakakabahala na habang dumarami ang national issues na direktang nararamdaman ng ordinaryong Pilipino, like inflation, peace and order concerns, economic uncertainty, political division, mas inuuna pa ng government spokesperson ang media attacks at political narratives. Ang tanong ngayon ng maraming Pilipino, spokesperson pa ba ng Malacanang si Attorney Claire Castro? O isa ng full-time political commentator laban kay VP Sara Duterte? Dahil sa ilalim ng constitutional democracy, ang trabaho ng isang government spokesperson ay hindi mang-insulto, mang-gaslight, o magbuhos ng political narratives laban sa isang duly selected Vice President. Article 7 of the 1987 Philippine Constitution recognizes the Vice President as a nationally elected constitutional official. Hindi ordinaryong tao lang na pwedeng i-target gamit ang selective press messaging. At kung ang standard ngayon ay insultuhin ang capability ng isang tao dahil lang hindi nila gusto ang politika nito, then what does that say about the level of discourse coming from the people inside the palace itself? Hindi porket malakas ang access sa media ay automatic tama na. Public office requires competence, neutrality, and discipline in communication. Mas lalong seryoso ito kapag contradictory o confusing ang statement ng government officials. Kapag hindi magtutugma ang narratives, natural lang na magtanong ang publiko, Attorney Claire. Hindi iyon rebellion. Hindi iyon destabilization. That is democratic scrutiny. Ang masakit kasi rito, habang ordinaryong Pilipino ang hirap sa inflation, presyo ng bilihin, at corruption concerns, parang mas inuubos pa ng ilang officials ang oras nila sa political demolition kaysa governance. At tandaan natin, criticism against the government is protected under freedom of speech. Pero ang paggamit ng state platforms para sa political targeting ay isang bagay na dapat ding questionin ng taong bayan. At aminin man o hindi, kapag magulo ang direksyon ng bansa, ang pinakamataas na pananagutan ay laging babalik sa kasalukuyang administrasyon. Under our constitutional system, the President is the Chief Executive under Article 7 of the 1987 Philippine Constitution. Meaning, mga kababayan, nasa executive branch ang pinakamalawak na control over national policy, law enforcement direction, cabinet coordination, at governance priorities. Kaya, kung maraming Pilipino ang nakakaramdam ng political tension, institutional conflict at kawalan ng malinaw na direksyon, natural lang na ang tanong ng publiko ay nasaan ang tunay na leadership. Hindi pwedeng puro press statements. Hindi pwedeng puro political messaging. Governance is measured by results, Attorney Claire, hindi ng media spin. Hindi kailangang sambahin si VP Sara para makita na may obvious imbalance sa paraan ng pagtrato sa kanya kumpara sa ibang national officials.
At mas lalong hindi kailangang manahimik ang publiko kapag nakikita nilang ginagamit ang government communication machinery para sa political narratives. Democracy is not protected by blind loyalty to officials, Attorney Claire. Democracy is protected when citizens continue to question power, regardless of political side. Habang abala ang ilan sa pag-atake kay VP Sara, ang gusto talagang marinig ng taong bayan, Attorney Claire, ano na ang konkretong solusyon sa mataas na presyo ng bilihin? Ano na ang long-term plan para sa trabaho at ekonomiya? Paano lulutasin ang lumalalim na political division? Paano maibabalik ang tiwala ng publiko sa institutions? Dahil ang totoo, Attorney Claire, hindi lumalala ang tensyon dahil sa oposisyon o dahil sa mga kritiko. Lumalala ito kapag ang gobyerno mismo ay tila mas focused sa political narratives kaysa pag-address ng tunay na problema ng bayan. At kung spokesperson ka ng Malacanang, hindi trabaho ang magmukhang political influencer o attack surrogate. Ang mandato ng isang government spokesperson ay magbigay linaw, magbigay katatagan, at panatilihin ang professionalism ng gobyerno sa harap ng publiko. Kapag inconsistent ang messaging ng mga opisyal, kapag parang may double standards sa pagtrato sa mga political figures, at kapag tila mas priority ang political demolition kaysa national unity, hindi mo masisisi kung bakit maraming Pilipino ang nagtatanong at nawawala ng tiwala, Attorney Claire. Criticism is not destabilization. Questioning government actions is not rebellion. In a democracy, accountability is not optional, especially for those in power. Ang taong bayan ay hindi naghahanap ng scripted narratives, Attorney Claire. Ang hinahanap nila ay liderato, consistency, at tunay na solusyon. The Bible is very clear that leadership is not about pride, propaganda, or power games. Leadership is stewardship before God and responsibility before the people. Proverbs chapter 11 verse 14 says, "Where there is no wise guidance, the nation falls." A nation becomes unstable when leaders are consumed by political conflict instead of wisdom, instead of justice, instead of truth. Romans 13 teaches that authority is given with responsibility, not for self-interest, not for public manipulation, and not for division, but for the good of the people. Kaya dapat tandaan ng lahat ng nasa kapangyarihan. Government positions are not crowns of superiority. They are positions of accountability before both the Constitution and God. Isaiah chapter 10 verse 1 to 2 gives a serious warning to leaders. It says there, "Woe to those who make unjust laws, to those who issue oppressive decrees, and to deprive the poor of their rights." So, anong ibig sabihin nito, Attorney Claire? Kapag ang gobyerno ay mas focus sa political narratives, media battles, at power struggles habang nahihirapan ang mamamayan, natural lang na maraming Pilipino, maraming tao ang magtatanong kung nasa tamang direksyon pa ba ang bansa. At para sa mga spokesperson, gaya mo at public officials, Proverbs chapter 15 verse 1 reminds us, "A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger." Ang trabaho ng public communicators ay magdala ng clarity, truth, and stability. Hindi dagdagan ang tensyon at pagkakahati-hati ng bayan. The people are not looking for arrogance from officials, Attorney Claire. The people are looking for wisdom, competence, humility, and servant leadership. Mark chapter 10 verse 42 to 45 teaches that true leadership is not about dominating others. It says there, "Whoever wants to become great among you must be your servant." Meaning, Attorney Claire, real leadership serves the nation first before politics. Kaya kung gusto talagang maibalik ang tiwala ng publiko, hindi sapat ang press conferences, slogans, or political attacks.
What the nation needs is truth, accountability, justice, humility, and leaders who genuinely put the welfare of the people above political interests.